alamat ng amalanhig. Noong unang panahon, sa isang malayong baryo na napapalibutan ng malalawak na kagubatan at ilog, may isang lalaking nagngangalang Marcos. Si Marcos ay isang matapang na mangangaso at kilala sa kanilang bayan bilang isang mahusay na mandirigma. Dahil sa kanyang husay, siya ay madalas na inuutusan ng mga tao upang mangaso at protektahan ang kanilang komunidad mula sa mga mababangis na hayop. Isang araw, habang naglalakbay si Marcos sa kagubatan, nakatagpo niya ang isang matandang ermitanyo. Ang ermitanyo ay nagbigay babala kay Marcos tungkol sa isang sinaunang sumpa na bumabalot sa kagubatan. Ayon sa ermitanyo, may mga nilalang na tinatawag na amalanhig, mga kaluluwang hindi matahimik at bumabalik mula sa kamatayan upang maghanap ng dugo ng mga buhay. Sa kanyang tapang at pagmamalasakit sa bayan, hindi nagpatinag si Marcos sa babala ng ermitanyo. Patuloy siyang nangaso at nagbantay sa kagubatan. Ngunit isang gabi, habang siya'y naglalakbay pa uwi, nakaramdam siya ng kakaibang lamig at biglang pagdating ng makapal na hamog. Sa gitna ng kanyang paglalakbay, narinig ni Marcos ang mga yapak ng isang nilalang na tila ba sumusunod sa kanya. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang anyo ng tao, ngunit may kakaibang anyo, maputla ang balat, may matalim na ngipin at malamlam ang mga mata. Agad niyang naalala ang babala ng ermitanyo, ito ang amalanhig. Nang makita si Marcos, agad na sumugod ang amalanhig sa kanya. Si Marcos ay lumaban gamit ang kanyang itak, ngunit natuklasan niyang hindi nasasaktan ang nilalang sa karaniwang sandata. Sa kanyang pagtakbo at pagtatago, naalala niya ang sinabi ng ermitanyo na ang tanging paraan upang mapigilan ang amalanhig ay ang paggamit ng mga bagay na mula sa kalikasan. Agad siyang naghagilap ng mga tinik ng kawayan at ginawa itong sibat. Nang bumalik ang amalanhig, inihanda ni Marcos ang kanyang sandata at buong tapang na hinarap ang nilalang. Sa isang mabilis na galaw, sinibat niya ang amalanhig gamit ang tinik ng kawayan. Sa wakas, ang amalanhig ay bumagsak at tuluyang nawala. Dahil sa kanyang tapang, nakabalik si Marcos sa kanilang bayan at ikinuwento ang kanyang naging karanasan. Ang mga tao sa kanilang komunidad ay natutong maging maingat at palaging nagdadala ng mga bagay na mula sa kalikasan tulad ng mga tinik ng kawayan bilang proteksyon laban sa amalanhig. Mula noon, ang alamat ng amalanhig ay naging bahagi ng kanilang kultura at pamana. Nagsilbi itong babala sa lahat na maging handa at huwag kaligtaan ang mga sinaunang paniniwala at karunungan ng mga ninuno. Ang kwento ni Marcos ay nagbigay inspirasyon at aral sa mga susunod na henerasyon. Ang tapang ay mahalaga sa pagharap sa mga pagsubok. Ngunit ang pag-iingat at pakikinig sa mga babala ay kasing halaga rin. Ang mga sinaunang paniniwala at karunungan ng mga ninuno ay maaaring magbigay gabay at proteksyon sa kasalukuyan. Ang kalikasan ay may mga bagay na maaaring gamitin bilang proteksyon laban sa kasamaan. Ang alamat ng amalanhig ay isa sa maraming kwento na nagpapakita ng yaman ng kulturang Pilipino na naglalaman ng mga aral at inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon.